Sa isang mapagpasyang araw, lahat ng naitala ng sangkatauhan ay biglang naglaho. Nagsimula ito sa pagkawala ng mga aklat, digital na datos, at lahat ng impormasyong naglalaman ng kaalaman at mga tala na nakalap ng sangkatauhan sa buong kasaysayan nito. Sa loob lamang ng isang gabi, nawala ang lahat ng walang bakas. Bumagsak sa kaguluhan at kalituhan ang sangkatauhan dahil walang nakakaalam kung ano ang sanhi nito. Nang nasa bingit na ng lubos na kaguluhan ng lipunan, isang tagapagligtas ang lumabas, isang sistemang tinatawag na Zeus. Lumikha si Zeus ng isang larong virtual reality na pinangalanang Olympus. Higit pa ito sa pagiging laro lamang, may mas malalim itong kahulugan. Sa loob ng laro, ipinakilala ang iba't ibang konsepto tulad ng pagsasakatuparan at paglilipat. May pambihirang kakayahan si Zeus na ilipat ang mga bagay mula sa laro patungo sa tunay na mundo. At ang kakayahang ito ang nagpabago sa Olympus bilang mahalagang kasangkapan sa pagpapanatili ng makabagong sibilisasyon. Gayunpaman, unti-unting lumabo ang hangganan sa pagitan ng tunay na mundo at Olympus. Sa nakalipas na 200 taon, naging posible nang magdala ng mga bagay mula sa laro patungo sa tunay na mundo mula nang lumabo ang pagkakaiba ng dalawang mundong ito. Ang mundo ay pumasok sa isang makabagong panahon na umusbong bilang isang makinang na sibilisasyon. Ngunit sa kabila ng ningning ng sibilisasyong ito, laging may nakatagong kasamaan sa loob ng lipunan. Isang lalaki na may mapanghamak ng ngiti ang tumingin sa ibaba sa isa pang tao, na tila tinatapakan ito habang binabato ng mga pangungutya at pinapahiya sa pamamagitan ng paghahalin tulad sa kanya bilang isang maliit na insekto lamang. Mayroong teoryang tinatawag na teorya ng antas ng kutsara, na nagsasabing dahil sa ranggo, impluwensya, at pag-aari ng isang tao sa Olympus, nagkaroon ng malaking agwat sa yaman na humantong sa paghahati ng lipunan. Nabuo ang bagong sistema ng mga antas batay sa katayuan sa Olympus, kaya't naging lipunan kung saan lahat ay ayaw maging mahirap. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking nakatayo at pinagmamasdan ang nangyayaring kaguluhan sa paligid niya. Ang lalaking nagmamasid ay si Han Ju-hyuk. Isa si Han Ju-hyuk sa mga itinuturing na kabilang sa pinakamababang antas ng lipunan, ang mga tinatawag na dirt spoon, at determinado siyang makaahon sa kalagayan niya at maabot ang mas mataas na katayuan, na naglalayong maging kabilang sa mga ginto ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kanyang masigasig na pagsasanay at pagsisikap, tila hindi laging sinusunod ang batas sa kanyang paghahangad na umunlad. Noong 10 taong gulang pa lamang si Ju-hyuk, dinukot siya ng isang baliw na matandang lalaki na may pambihirang lakas, na nagsabing ang halaga ni Ju-hyuk ay hindi nakadepende sa kung anong kutsara ang ipinanganak siya, kundi sa kanyang antas at kakayahan. Tinanggap ni Ju-hyuk ang paniniwalang ito at tiniis ang matindi at mahirap na pagsasanay sa lugar ng pagtuturo sa loob ng sumunod na 20 taon, habang hinahasa ang kanyang mga kasanayan at kakayahan. Itinanim ng matanda sa isip niya na kailangan niyang maging ganap na kasamaan. Kaya't si Ju-hyuk, kasama ang isang konstelasyon, ay sinimula ng kanyang paglalakbay. Nakipag-alyansa rin siya sa isa pang mamamatay tao sa kanyang paglalakbay. At huli, nakipag-ugnayan siya sa reyna ng mga patay. Sama-sama nilang nagpasya na yakapin ang ganap na kasamaan. 20 taon na ang nakalilipas matapos ang revolusyon sa Olympus, nagsimulang mag-aral ang mga tao gamit ang virtual reality. Sa bagong sistemang ito, umuunlad ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtaas ng antas sa akademya. At pagkatapos makapagtapos, nakakakuha sila ng trabaho sa loob ng Olympus Union. Isa si Han Ju-hyuk sa mga ganitong mag-aaral, nagsimula siyang mag-aral sa edad na 6 at umabot lamang sa ika-6 na antas noon. Sinunod niya ang nakagawian at masayang nagtungo sa akademya. Ngunit hindi niya alam ang parating na panganib, habang may isang matandang lalaki na sumusunod sa kanya, nagtatago at may hindi malinaw na layunin. Pinuntirya ng matanda si Ju-hyuk mula sa likuran at mabilis na lumapit dito ng may determinasyon. Habang papalapit ang matanda, tila walang kaalam-alam si Ju-hyuk sa kanyang presensya. Ngunit biglang naramdaman ni Ju-hyuk na may lumalapit mula sa likuran, kaya't lumingon siya ng may pagkagulat. Nang makita siya ng matanda, masaya siyang sumigaw na sa wakas ay nakahanap na siya ng isang batang may pambihirang talento. Niyakap niya si Ju-hyuk at hinikayat itong magalak, nangangakong huhubugan niya itong maging pinakamalakas na tao sa mundo. Ngunit tila nalilito si Ju-hyuk sa biglaang pangyayari at hindi alam kung ano ang nangyayari. Bigla niyang napagtanto na dinukot siya ng isang tila baliw na hindi manlalaro na tauhan. Naintindihan din ni Ju-hyuk na ang kakaibang matanda ay puno ng lakas, at medyo napilitan siyang maging alagad nito. Araw at gabi, inilaan ni Ju-hyuk ang sarili sa mahigpit na pagsasanay, na tinitis ang 12 oras na pagsasanay sa pagtayo lamang. Binigyan pa siya ng isang uod na sinabing mabisang pandagdag sa kalusugan, na noong una ay nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Ang kanyang pagsasanay ay naging parusa sa impyerno, isang pagsubok sa kaligtasan na hindi niya inaasahan, dahil kailangan niyang makaligtas sa pakikipagtagpo sa mga nakakatakot na kulay abong hyena. Sa isang malamig na araw ng taglagas, umupo ang kanyang guro at nakipag-usap kay Ju-hyuk,
na binanggit na ang kasalukuyang nangungunang manlalaro ay umabot na sa kahangahangang 89 na antas. Ngunit tila walang interes ang kanyang guro at naiinip na sa paksang iyon, kaya't hindi na niya ito pinag-usapan pa. Habang nagtataglay ng bigat si Ju Hyuk habang nakaupo ang kanyang guro sa kanyang likuran, sinabi ng guro na sinumang mas mababa sa 99 na antas ay hindi maituturing na tunay na nangunguna. Ngunit ipinunto ni Ju Hyuk na ang kasalukuyang nangunguna ay opisyal na kinikilalang una, at walang sino man ang mas mataas pa rito sa ngayon. Tinawag siyang batang pasaway ng guro at tinanong kung hindi ba siya nagtitiwala sa kanya bilang kanyang tagapagturo. Pagkatapos, binalaan siya ng guro na huwag basta-basta maniwala sa mga ranggo na nakikita lamang, at may mga bagay na hindi nakikita. Ipinapaalala niya kay Ju Hyuk na may mga bagay na hindi maipakikita o madaling maintindihan. Pakiramdam ni Ju Hyuk ay nagpapaligoy-ligoy lang ulit ang guro. Bilang sagot, muling tiniyak ng guro na magtitiwala siya, at gagabayan niya itong maging pinakamalakas na tao sa mundo. Ngunit nanatiling nagdududa si Ju Hyuk at sinubukang magsalita ng kanyang alalahanan. Nainis ang guro sa kawalan ng tiwala sa sarili ni Ju Hyuk at sinabing ang pagiging pinakamalakas ay tila imposible dahil hindi galing sa mayamang pamilya si Ju Hyuk. Sa galit, sinuntok ng guro ang ulo ni Ju Hyuk at mahigpit na inutusan itong tumahimik. Napaluha si Ju Hyuk at pinagdagdag pa siya ng 3 oras na pagsasanay bilang parusa sa kanyang sinabi. Dumaan ang maraming taglamig at tagsibol habang tumatagal ang panahon. Pagkalipas ng 20 taon, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang kuweba kasama ang kanyang guro na nakatayo sa harap niya. Lumipas ang 20 taon at ang matanda, na ngayon ay matanda na talaga, ay kinilala ang mga nagawa ng kanyang alagad, na sinabing na ituro na niya ang lahat ng kanyang kaalaman at kasanayan. Sa isip-isip ni Ju Hyuk, sarkastiko niyang hiniling na sana ay pumanaw na ang matanda, puno ng pagkainip at galit. Napaluha siya habang inaalala ang napakahirap na panahong tiniis niya sa pagsasanay. Sa panahon ng pagsasanay, pakiramdam ni Ju Hyuk ay parang siya ay iniiwasan ng mga tao sa tunay na mundo dahil laging pinag-uusapan ng kanyang pamilya ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi niya kayang suwayan ang kanyang guro. Kaya't tahimik niyang tiniis ang mga pangungutya at iningatan ang mga salitang ito sa kanyang puso. Habang tumatagal ang pagsasanay, tila walang katapusan ang oras ni Ju Hyuk na hasay ng kanyang kakayahan sa Olympus. Ngunit lumabas na ang oras niya sa Olympus ay madalas na ginugol sa pagpapalo ng kanyang guro. Sa isip-isip niya, nagtaka si Ju Hyuk kung bakit niya tiniis ang lahat ng hirap gayong pwede naman niyang burahin ang kanyang karakter at tapusin na ang pagdurusa. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya at sa wakas ay naglakas loob na magsalita sa kanyang guro. Ipinahayag ni Ju Hyuk sa kanyang guro na nararamdaman niya ang malalim na ugnayan na parang anak sa ama. Ibinahagi niyang ito ang dahilan kung bakit niya tiniis ang 20 taong pagsasanay. Habang umaagos ang luha, inamin ni Ju Hyuk na wala siyang tiwala sa sarili na harapin ang mundo kung wala ang kanyang guro. Kaya't tapat niyang sinabi na kailangan pa rin niya ng gabay. Pinag-isipan ng matanda ang kanyang mga salita. Ngunit sinabi ng guro na mas mababa pa rin siya, kahit na mas malakas na siya ngayon. Nag-isip si Ju Hyuk kung siya ba ay malakas o mahina, habang umaasa na bibigyan siya ng guro ng isang misyon. Pagkatapos ay yumuko pa siya lalo at humiling na turuan pa siya ng mas marami, umaasang bibigyan din siya ng gawain. Tinitigan lang siya ng matanda ng malalim. Pagkalipas ng 1 minuto, nagsalita ang matanda at sinabing naiintindihan na niya ang layunin ni Ju Hyuk. Masayang inakala ni Ju Hyuk na ibibigay na sa kanya ang misyon. Ipinapaalala ng guro na huwag niyang kalimutan na siya ang tanging alagad at tagapagmana. Napaluha si Ju Hyuk nang mapagtanto na dahil pinili siya ng matanda bilang alagad, nakakulong siya sa loob ng 20 taon. Hindi nagtagal, inabutan siya ng matanda ng isang mapa at inutusan siyang pumunta sa nakasaad na lugar. Masigasig niyang tinanggap ang mapa at nagpasalamat sa matanda. Pagkatapos ay yumuko ulit at lumuhad bilang pasasalamat. Biglang nagpakawala ng matinding lakas ang kanyang guro. Habang inilalabas nito ang kapangyarihan, idineklara ng matanda na dapat lumuhad ang mundo sa kanya. Sinubukan ni Ju Hyuk na silipin ang lakas na inilabas ng guro bago ito tuluyang mawala. Sa loob ng 1 minuto, naglaho na ang lahat ng lakas at bumalik ang katahimikan sa paligid. At doon na rin namatay ang kandila. Nang tumayo si Ju Hyuk, napagtanto niyang wala na ang kanyang guro. Tumayo siya ng tahimik sa loob ng 1 minuto, nakatingin sa walang buhay na katawan ng guro, at nawala sa sarili. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumingon at magpaalam. Umalis siya nang hindi lumingon pa, iniwan ang guro na nakaupo pa rin sa kuweba. Pagkalipas ng 20 taon, iniwan ni Ju Hyuk ang kanyang guro at ngayon ay nakatayo na sa harap ng pintuan ng paglilipat. Nakaramdam siya ng kalayaan, binuksan ang kanyang katayuan, at nagpasya na magpatuloy. Masaya siya habang inaalala ang mga panahong hindi siya makalaya, at ang mga pagpapalo na natanggap niya tuwing susubok siyang tumakas. Ngunit nakaramdam siya ng ginhawa dahil sa resulta ng kanyang pagsasanay,
Umabot ang kanyang mga kakayahan sa ika-99 na antas. Ngunit naguluhan siya nang makita na ang kanyang swerte ay nasa -99 pa rin. Hindi na niya ito masyadong inisip nang kumpirmahin ng sistema ang kanyang pagkakakilanlan, ang sandaling hinihintay niya. Nakaramdam siya ng bagong lakas ng alisin ng sistema ang sumpa ng pagkakakulong, at sinabing malaya na siya sa tungkulin bilang tagapagmana. Pagkatapos ay tinanggal ang harang at binuksan ang daan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang abiso ng sistema na malaya na siya sa espesyal na lugar na Lina kung saan siya nakakulong sa loob ng 20 taon. Ngumiti siya habang inaalala ang mahabang panahon na lumipas, alam niyang ito na ang hinihintay niyang sandali. Naglakad siya palabas, handang yakapin ang bagong kalayaan. Masaya siyang nagpaalam sa lugar na naging bahagi ng kanyang nakaraan, at handang harapin ang walang katapusang pagkakataon ng hinaharap. Ngunit bago pa siya makalagpas sa harang, biglang sinabi ng sistema na ipinagbabawal ang pagpasok niya, at nagpakita ng abiso ng pagkakamali. Naguluhan siya nang makita ang sunod-sunod na babala sa screen. Nagulat siya nang sabihin ng sistema na nakakita ito ng hindi karaniwang antas sa kanya, at sinabing hindi siya dumaan sa tamang proseso. Paulit-ulit ang abiso ng sistema tungkol sa pagkakamali at hindi karaniwang pagtaas ng antas. Kaya't idineklara ng sistema na ibabalik nito ang lahat ng hindi karaniwang antas na nakuha niya, na ikinagulat ni Ju Hyuk. Unti-unting bumaba ang kanyang antas. Hindi siya makapaniwala, lalo na matapos ang 20 taong pagsasanay. Umiiyak siyang nagalit at humiling kay Zeus na itigil na ito. Sa isang iglap, bumaba ang kanyang antas sa una. Sinabi ng sistema na naayos na ang hindi karaniwang sitwasyon, ngunit lalo lang itong nagdulot ng pagkabalisa kay Ju Hyuk kaya't lumuhad siya sa lupa. Nanatili siyang tulala at hindi makagalaw, nakahiga lang at iniisip na walang kabuluhan ang kanyang 20 taong pagsisikap, bumalik lang pala siya sa unang antas. Napaluha siya at pakiramdam ay nababaliw na siya. Humiling siya na buksan ang kanyang katayuan. Lumabas ang mga detalye at nakumpirmang bumalik na nga siya sa unang antas. Lalo siyang nagalit at tumayo, sinusubukang kumbonsihin ang sarili. Ngunit bigla niyang napansin na hindi nagbago ang kanyang mga kakayahan. Agad niyang inunawa ang nangyari, ang antas lang ang ibinalik ng sistema, hindi ang kanyang kakayahan. Lumuhad siya sa lupa ng may pag-asa at ginhawa. Naging kalmado na siya at naisip na maganda pala ang nangyari. Alam niyang dapat may parusa ang pagbaba ng antas. Halimbawa, ang kanyang kasanayan na, pusong masigasig, ay nangangailangan ng hindi bababa sa ika-40 na antas. Kaya't naintindihan niyang hindi niya magagamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at hindi rin makakapagsuot ng mga kagamitan na may limitasyon sa antas. Ngunit nanatili siyang may tiwala sa sarili at alam niyang walang halaga ang mga paghihigpit na ito. Dahil hindi nagbago ang kanyang kakayahan, madali lang para sa kanya ang muling pagtaas ng antas kahit magsimula pa sa una. Bigla siyang napaluha sa tuwa, sa kabila ng pagkabigo, may magandang dulot pa rin ito. Kinuha niya ang mapa na ibinigay ng guro at hinanap ang kanyang unang pupuntahan. Nagpasya siyang pumunta sa simula ng nayon ng mga baguhan na Arcas. Buo ang kanyang loob na magtungo doon, dahil alam niyang dito na magsisimula ang tunay na yugto ng kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, narating ni Ju Hyuk ang nayon ng Arcas na may tuwa sa puso, matapos niyang lisanin ang kuwebang naging tahanan niya sa loob ng nakalipas na 20 taon. Habang sumisilip siya sa paligid ng plaza, bumuhos ang kanyang mga alaala, at hindi niya mapigil ang alalahanin kung gaano niya ito talagang namiss. Napansin din niya ang mga tindero sa kalsada, isang tanawing hindi niya nakita sa loob ng kuweba. Napahalagahan din niya ang mapayapang ugnayan ng mga taga-nayon, at napagtanto kung gaano karaming bagay ang kanyang napagkait sa sarili. Kaya't ngumiti siya ng may kasiya at ginhawa, habang dumarama ang matinding damdamin dahil sa wakas ay nakabalik na siya, at muntik na siyang mapaluha sa isiping ito. Agad niyang piniling tumungo sa mga lugar ng pangangaso. Nagmadali siya patungo doon, sabik na umakyat agad ang kanyang antas. Ngunit habang papalapit siya, hinarang siya ng isang taong may hawak na sandata, kaya't siya ay naguluhan. Tinanong siya ng bantay tungkol sa kanyang antas, kaya't diretsahan niyang sinagot na siya ay nasa unang antas lamang. Dahil dito, tila siya ay mahina lalo na't siya ay 26 na taong gulang na at nasa unang antas pa rin. Napansin ng bantay na hindi siya pamilyar doon at sinabing dapat sana ay dumaan siya sa silangang tarangkahan. Ipinaliwanag ng bantay na ang tinutungo niya ay ang kanlurang tarangkahan, at delikado ito para sa katulad niyang nasa unang antas pa lamang. Kaya't tinanong ni Ju Hyuk kung ang kanlurang tarangkahan ay isang ipinagbabawal na lugar. Nilinaw ng bantay na hindi ito ipinagbabawal, ngunit mariin niyang iminungkahi na lumayo muna siya dahil sa kanyang kasalukuyang antas. Nakita ni Ju Hyuk ang isang kuneho na nasa ika-5 antas, at sinabi ng bantay na hindi niya ito mahuhuli kahit paano kung nasa unang antas siya. Sa kabila ng babala ng bantay, hindi siya nakinig at nagpatuloy sa pagpasok, habang tinitiyak sa bantay na magiging maayos lang siya.
Pinanood siya ng bantay habang pumapasok, na iniisip na ayaw makinig ni Ju Hyuk. Samantala, habang akmang huhulihin na ni Ju Hyuk ang kuneho, lumitaw ang isang misyon. Ipinahiwatig ng sistema na nababahala ang bantay sa kanlurang tarangkahan, kaya't inutusan siyang alisin ang pag-aalala nito, at nangakong bibigyan siya ng 30,000 ginto bilang gantimpala. Natawa na lamang si Ju Hyuk at naisip na magpapakita na lang siya ng kaunting kakayahan para mawala ang pangamba ng bantay. Sa kabilang banda, namangha ang bantay sa kanyang nakikita. Naguluhan siya nang kumaway si Ju Hyuk sa kanya, at tinanong sa sarili kung bakit niya iyon ginagawa. Napansin ng bantay na akmang lulusab na ang kuneho na pang-5 antas sa kanya. Dahil dito, nag-alala ang bantay at sinabihan siyang mag-ingat. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Ju Hyuk kahit akmang atakihin siya ng kuneho mula sa likuran. Sa isang mabilis na galaw, naging seryoso si Ju Hyuk at hinarap ang kuneho. Sa isang mabilis na hampas, sinuntok niya ito palayo. Sa isang suntok pa lamang, tinamaan na niya ang kuneho at bigla itong naglaho. Madaling natalo ni Ju Hyuk ang kuneho sa isang suntok lamang, na tila napakadali para sa kanya. Dumating pa ang iba pang halimaw, ngunit patuloy niya itong pinapatay. Namangha at hindi makapagsalita ang bantay sa kanyang nakita. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ni Ju Hyuk ang lahat ng mga ito. Lumapit ang bantay sa kanya at tinanong kung totoo bang nasa unang antas lamang siya gaya ng kanyang sinabi. Tinanong naman ni Ju Hyuk kung dapat bang nakikita ng mga bantay ang antas ng mga manlalaro, ngunit hindi pa rin makapaniwala ang bantay dahil sa bilis at galing niyang pagpatay sa mga halimaw. Tinanong niya kung anong paraan ang ginamit ni Ju Hyuk. Lalo siyang nagulat nang may makita sa likuran nito. Lumingon din si Ju Hyuk upang makita iyon. Sinabi ng bantay na iyon ang salot ng kanlurang tarangkahan, ang galit na gubat na baboy. Sinabihan siya ng bantay na umatras na, ngunit sinabi ni Ju Hyuk na huwag mag-alala. Ipinahayag ng bantay ang kanyang pag-aalala at sinabing siya na ang baalang hamarang dito. Hindi pinansin ni Ju Hyuk ang babala ng bantay at hinarap ang baboy, hanggang sa maibigay niya ang isang matinding suntok sa puso nito. Hindi nagtagal, natalo na niya ang baboy, at ipinahiwatig ng sistema na tumaas na ang kanyang antas. Samantala, habang pinagmamasdan siya ng bantay, hindi pa rin siya makapaniwala na natalo ni Ju Hyuk ang baboy lalo na sa kanyang antas. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ng sistema na natapos na niya ang misyon. Kaya't natanggap niya ang gantimpala, na labis niyang ikinatuwa. Binuksan niya ang kanyang katayuan at nakita ang gintong natanggap niya, na nasa kanyang pag-aari na ngayon. Habang iniisip na hindi naman masama ang gantimpala para sa ilang suntok lamang, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Napagtanto niya habang tinitingnan ang kanyang kakayahan na hindi niya ito madidagdagan pa, dahil nakita niyang permanente na ang mga ito. Ngunit hindi na niya ito masyadong inisip at nagpaalam na sa bantay. Habang umaalis sa kanlurang tarangkahan, naisip niyang pumunta na sa lugar ng pangangaso na para sa mas matataas na antas. Napagtanto niyang mas maayos na ang kanyang buhay ngayon na malaya na siyang makapaglakbay at nakatanggap na rin ng gantimpala. Akala ni Ju Hyuk ay magiging mas maayos na ang lahat mula noon. Ngunit lumipas ang ilang araw at hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kanya. Biglang ipinaalam ng sistema na nasangkot siya sa pagpatay, kaya't nag-aktibo ang sistema ng kaguluhan at bibigyan siya ng tatak ng mamamatay tao. Sa nakalipas na ilang araw, dumana si Ju Hyuk ng maraming hindi pagkakaunawaan. Minsan pa ay bigla na lang siyang inatake ng isang hindi manlalaro na tauhan. Natakot siya at nagtago dahil napagkamalan siyang hinahanap na kriminal. Nakakainis isipin na siya ang hinahanap sa halip na ang tunay na kriminal. Ngunit naisip ni Ju Hyuk na hindi naman sana gagawin iyon ng mga tao kung walang dahilan, lalo na't ang kanyang swerte ay nasa negatibong 79. Habang iniisip niya ang kanyang malas, may lumapit na tao mula sa likuran. Akmang aatakihin na siya nito at hindi pa rin ito napapansin ni Ju Hyuk. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang may malapit sa kanya. Kaya't nagising ang kanyang diwa at mabilis na lumingon upang makita kung sino iyon. Madali niyang sinuntok ang tao at inilipad ito sa hangin. Gayunpaman, nagulat si Ju Hyuk dahil hindi niya sinasadyang mag-atake ng ganoon kalakas. Gawa na lamang iyon ng kanyang nakasanayang galaw. Dahil sa hindi sinasadyang malakas na suntok, namatay at naglaho ang tao, kaya't siya ay naging kriminal. Napunta si Ju Hyuk sa pinakamataas na antas ng kaguluhan nang ipaalam ng sistema na pinatay niya ang isang hindi manlalaro na tauhan. Ang parusang ito ay may maraming masasamang epekto at malaking hadlang para sa kanya. Mula noon, hindi lamang ang mga hindi manlalaro na tauhan ang humahabol sa kanya, kundi pati na rin ang ibang manlalaro. Habang hinahabol nila siya, sinabi ng isang manlalaro na tumawag ng tulong dahil hinala nila ay siya ang sikat na mamamatay tao na si Get Rock. Habang tumatakbo, narinig ito ni Ju Hyuk at lalo siyang naguluhan dahil hindi niya alam kung sino iyon. Ayon sa sistema ng bayani na kabaligtaran ng sistema ng kaguluhan, maaaring maging bayani ang sinumang manlalaro na makakapatay ng taong nasa ilalim ng kaguluhan.
Matapos ang mahabang pagtakbo, huminto si Ju Hyuk at labis na napagod. Alam niyang hinahabol siya dahil siya ay itinuturing na mapanganib. Nang huminto siya, nasa likuran na siya ng mga manliligpit. Habang tinitingnan siya, sinabihan siya ng mga ito na sumuko na dahil wala na siyang matatakbuhan. Ngunit nagalit si Ju Hyuk at ayaw niyang sumuko. Hinarap niya ang mga manlalaro at hindi manlalaro na tauhan ng may matinding galit. Sa tindi ng kanyang puot at pagkadismaya, bumulusok ang damdamin ni Ju Hyuk at naglabas siya ng napakalakas na kapangyarihan na tila nagmumula sa kanyang kalooban. Dahil dito, napilitan siyang patayin silang lahat upang mailigtas ang sarili. Tinitigan niya ang mga ito at naisip na hindi na siya mahahanap ng mga naghahanap sa kanya kung magtatago muna siya ng ilang panahon. Bukod pa rito, dahil sa pagpatay niya sa mga manlalaro at hindi manlalaro na tauhan, tumaas pa rin ang antas ni Ju Hyuk. 2 linggo na ang lumipas mula noon. Sarkastiko siyang ngumiti sa sarili habang iniisip na nakakabagot pala ang maging karaniwang manlalaro. Alam niyang dahil sa pinakamataas na parusa ng kaguluhan, kailangan niyang magtago ng hindi bababa sa 1 taon bago ito matanggal. Ngunit hindi pa rin siya nawala ng pag-asa habang tinitingnan ang mga parusa at naisip na masaya pa rin naman ito. Sinabi niya sa sarili na kung kailangan niyang mamuhay bilang masamang tao, gagawin niya itong masamang tao na nabubuhay ng marangya at maginhawa. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Ju Hyuk na huwag nang maging bayani. Bigla niyang naalala ang kanyang guro at ang mahabang panahon ng pagdurusa na tiniis niya sa loob ng 20 taon. Nakakagulat isipin na akala niya ay magiging maayos na ang lahat ngayong malaya na siya, ngunit napilitan naman siyang mapabilang sa pinakamataas na antas ng kaguluhan ng labag sa kanyang kalooban. Kaya't bigla siyang nagkaroon ng ideya na ang mga nangyayaring ito ay marahil ang kalooban ni Zeus. Napagtanto niyang mayroong isang bagay na hindi pa naisa sa publiko na malapit nang mangyari. Puno siya ng katanungan at sabik na naghihintay ng mga sagot. Kinabukasan, laking gulat niya nang dumating ang hindi inaasahang sagot. Biglang may lumapit sa kanya na grupo ng mga tao na yumuyuko ng buong puso, kaya't hindi niya alam kung bakit nila iyon ginagawa. Ang matandang lalaki na nanginginig pa ay nagpahayag na si Ju Hyuk ay descendants ng pinakamataas na pinuno. Nang makita siya nito, idineklara niyang maaari na siyang pumanaw ng walang alinlangan. Habang pinupuri siya ng mga ito, hindi niya alam ang gagawin. Biglang lumitaw ang kanyang katayuan. May lumabas na maliwanag na liwanag habang tinatanggap nila si Ju Hyuk bilang pinakamataas na pinuno ng mga demonyo sa himpapawid. Namangha at naguluhan si Ju Hyuk. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pangyayaring ito. Ipinahiwatig ng sistema na kinikilala na siya bilang ganap na pinuno ng mga demonyo sa himpapawid, at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkilala mula sa 12 matatanda. Ang titulong ibinigay nila sa kanya ay kategoryang SSS. At lumitaw ang isang liwanag na nagpapahiwatig ng isang misyong kategoryang SSS. Napakabihira nito, dahil 3 beses lamang nangyari ang ganitong antas sa nakalipas na 200 taon. Napagtanto ni Ju Hyuk ang kahalagahan ng pangyayari, at tinanong sa sarili kung bakit napunta sa kanya ang ganitong espesyal na pagkakataon. Pakiramdam niya ay kakaiba ang lahat ng ito. Matapos ang 20 taong pagsasanay, hindi niya inaasahan ang ganitong karaming kakaibang pangyayari matapos niyang lisanin ang kuweba. Ngayong yumuyuko na ang mga matatanda at itinalaga siyang pinuno ng mga demonyo sa himpapawid, tila isang panaginip ang lahat. Sa kabila ng hindi inaasahang pagbabago, nakita niya itong isang magandang simula, at napagtanto niyang hindi sinasadyang napasok siya sa isang mas malaki at mas kapanabik na pakikipagsapalaran.